Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inakaraan dito sa Adabul Muta'allimin, yung huli nating natalakay, yung hadith na iniulat ni Imam Ahmad. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin jalasu majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa ra'u hasratan yawmal qiyamati." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino mang grupo ng mga tao na magtitipon, pero sa pagtitipon na ito hindi nila inalala si Allah o hindi man lang nila nabanggit si Allah. Ito ay magiging pagsisisihan para sa kanila. Ito ay pagsisisihan nila sa araw ng paghuhukom. So itong hadith na ito ay napapaloob dito sa Wisaya lil Muallimin, mga payo para sa mga tagapagturo. Kasing layunin ng pagtuturo ay mabanggit si Allah at ipaalala ang mga bagay na ito sa mga tao. So yun nga ang pagtuturo. Hindi lang ito para sa pagbabahagi ng kaalaman, ito ay para sa paghihimok sa mga tao na gumawa rin ng mabuti. Paalalahanan sila tungkol kay Allah at iba pa. Kasi ang tao nag-aaral, hindi lamang dahil sa gusto niyang magturo o may ambisyon siya na magturo o maging mangangaral. Kahit hindi ka pa mangangaral, kailangan mo pag-aralan ng relihiyon mo. Yan din yung isa sa mga maling pag-unawa ng mga tao. Inisip nila hindi sila dadalo sa mga aralin na tulad nito kasi hindi naman sila nagtuturo. Pero ang totoo niyan, kahit hindi ka pa nagtuturo, mag-aral ka pa rin. Paano mo malalaman yung sala, yung fasting kung di ka nag-aaral? Pero ang totoo din yan, lahat tayo sa isang bahagi ng ating mga buhay ay nagtuturo. Kaya dapat may alam tayo. Anong tuturo natin sa anak natin kung hindi tayo nag-aral? Iaasa natin sa iba. Yung anak natin na hindi natin maturuan, iiwan natin sa masjid para yung imam yung magtuturo. Tapos pag hindi natuto yung bata, sisihin yung imam. Sabihin, hindi marunong magturo. Parang ngayon, kapag mababa yung grade ng bata, inaaway ng nanay yung teacher. Paano hindi bababa yung grade ng bata? Hindi mo nga rin tinuturuan sa bahay. May assignment yung bata na dapat may patnubay ng magulang pero hindi mo tinutulungan. Busy yung nanay, kaka-TikTok, kakababad sa Shopee, o kung ano-anong pinagkakaabalahan. So dapat nag-aaral ang tao. Yun nga. Kasi dito matututo ang tao. Kahit hindi siya magtuturo, kailangan niya mag-aral. At yung nga sa isang banda sa kanyang buhay, may mga tao na tuturuan din niya. Yung kanyang mga anak, unang-una. At syempre, maaaring meron pang ibang tao na mangangailangan ng kanyang payo at iba pa. So kailangan meron siyang alam sa relihiyon. So ang pagtitipon ng mga tao na hindi nila binabanggit dito si Allah, ito ay pagsisisihan nila sa araw ng paghuhukom. Kasi nga naman, kung yung mga tao nagtitipon na hindi dito nababanggit si Allah o hindi nababanggit ang pagiging matuwid o ang relihiyon, ibig sabihin may iba silang pinag-uusapan. Mga pinag-uusapan nun, chicks o mga bisyo o kung ano-ano pang kahalayan. Kaya mahalaga, inababanggit si Allah. Kahit pa negosyo yung pinag-uusapan nyo. Negosyo yung pinag-uusapan nyo, di ba? May papagawang bahay, may magpapagawa ng bahay. Mainam na nababanggit si Allah, insyaAllah. Ngayon ipiniliwanag ito ni Sheikh Shawkani rahimahullah. Sabi niya, yakunu alayhim hasratan yawmal qiyamati bisababi tafritihim fi dhikrillahi ta'ala. Pagsisisihan nila ito dahil sa kanilang pagkukulang sa pag-aalaala at pagbabanggit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga, dahil hindi nila nababanggit si Allah. Sa bawat panahon na hindi nila nababanggit si Allah o nababanggit ang tungkol sa relihiyon na ito, mga ahkam nito o iba pa,
Meron silang ibang pinag-uusapan na maaring hindi kalugod-lugod kay Allah. Maaring chismis, kasinungalingan, o kaya panlilibak, paninirang puri, panlalait, o mga pagbibiro na hindi marapat. Sayin ay isang bagay na tutuusin dito ang mga tao. Kaya nga doon sa aya, ma yalfidu min qawlin illa alayhi raqibun atid. Wala siyang anumang bagay na sinasabi, liban na lamang na yung raqibun atid, yung mga anghel na tagapagtala, na sa ibang aya tinatawag silang kiraman katibin, tinatala nila yung bawat sasabihin natin. At yung intensyon dun sa bagay na sinabi natin. Nakatala lahat yun. Malaking bagay, maliit na bagay, lahat yun ay nakatala. وَذَلِكَ لِمَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ مِنْ أُجُورِ الْآمِرِينَ لِمَجَالِسِهِمْ بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Na ito ay sa kadahilanan ng magiging pagtutuos sa kanila kung sila ba ay magagantimpalaan sa kanilang pagtitipon na ito, lalong-lalo na kung ang pagtitipon na ito ay para sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti naalala ko pala ito. Itong majalis al-dhikr na tinutukoy dito, ang tinutukoy na majalis al-dhikr, yung mga pag-aaral. Katulad dito, pag-aaral. O kaya nagkakabisado ng Quran, basta lahat ng uri ng pagtitipon sa masjid na mayroong pag-aaral. Kasi yung mga Sufi, iba yung pag-unawa nila dito sa majalis al-dhikr. Majalis, ibig sabihin pagtitipon. Ang mga Sufi, siyempre ligaw na sekta, ang pagkakaunawa nila sa majalis al-dhikr, uupo kayo ng magkakasama, gagawa kayo ng bilog, gano'n yung bilog, upo kayo, tapos alalahanin niyo si Allah sabay-sabay. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nakita niyo na yun, yung mga video sa YouTube. Ito yung dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Katwiran nila, ba't yung ginagawa yan? Sasabihin nila, ito ay majalis al-dhikr o majlis al-dhikr. Hindi yun ang tinutukoy na majlis al-dhikr. Hindi. Kasi unang-una, yung ginawa nila, hindi naman yung ginawa ng mga sahaba. Kung yun ang majlis al-dhikr na tinutukoy sa mga hadith, na magtitipon kayo, gagawa kayo ng bilog. Yung iba may choreography pa eh. Lalong-lalo na pag Maulidun Nabi. Ang galing. Talagang pre-practice nila. Parang pang showtime eh. Yung galawan nila. Pwedeng ilaban ng ng showtime, mananalo yun siguro. Sa tindi ng nila, choreography nila. May mga gaganon. Yung harap, pupunta sa kanan, nasa likod pupunta sa kaliwa, gagawin. Tapos, ang galing kung ang tindi ng choreography. Ang ginagawa nila na yun, ito yung dahilan. Mali yung pag-unawa nila sa majalis al-dhikr. Hindi eh. Ang majalis al-dhikr na tinutukoy sa mga hadith, dahil nga yung nazalat alihimus sakina, wa ghashiyatuhumur rahmah, na wahafathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Yung pagtitipon ng mga tao sa masjid, nabababa sa kanila yung kapanatagan, na babalutin sila ng habag ni Allah, at babalutin sila ng pakpak ng mga anghel, at babanggitin sila ni Allah sa mga kasama niya ng mga anghel. Ang tinutukoy doon yung mga pag-aaral, hindi yung dhikr na sabay-sabay. Hindi yung dhikr na sabay-sabay. Kasi nga, wala namang naiulak na ginawa yun ng mga sahaba na meron silang ganun na ginawa. Actually, yung mga gawain na ito, gawain ng mga Sufi, hindi ito nang galing sa mga Muslim. Hindi ito nang galing sa mga sahaba radiyallahu anhum. Ang mga gawain niyan, most probably, gawain ng mga Hindu, gawain ng mga Pagano, yung meron pang yung ilang yung mga Sufi kasi may iba-iba pang mga sekta. Tawag nila mga tarika. Sa bawat tarika na yun, merong sarili nilang paraan. Kumbaga, choreography. May kanya-kanya silang racket o diskarte. Merong isang grupo ng mga Sufi, tawag sa kanila mga darwish. Yung mga umiikot-ikot, sumasayaw na umiikot-ikot. Tapos yung mga lalaki, yung tob nila,
maluwag yung pangibaba na para ng palda. Kaya pag umiikot sila, bumubuka yun. At ikot lang sila ng ikot. At ginagawa yun habang nagdidikir. Ginagawa nila yun habang nagdidikir. At yun nga, yung iba sa kanila, sinasabi nila, sa ganong kalagayan daw na ikot sila ng ikot, mas napapalapit sila kay Allah. Ang totoo niyan, kaya sila nagkakaganon, feeling nila mas malapit sila kay Allah o nakakaramdam sila ng ligaya kakaikot. Nahihilo na sila eh. Nahihilo sila kaya ganun yung pakiramdam nila. Actually, meron tinatawag sa yung euphoria. Yung euphoria, kumbaga ito yung pakiramdam ng tao na napakaligaya niya. At minsan nararamdaman ito ng tao kapag kinakapos siya ng hininga. Meron ganun eh, kaya minsan yung pagkatapos mo mag-exercise, feeling mo magaan yung pakiramdam mo, maligaya ka. Tawag din euphoria. At minsan, isa sa mga nagtitrigger nun, yung pag kinakapos ka ng hininga, may pagbabago sa katawan mo. Yung mga nahihilo, ganun din, nakaramdam sila ng katulad ng ganoon. Hindi yun ang majalis ad-dhikr. Ang majalis ad-dhikr, yung ganito. Yung ganito na pagtitipon sa pag-aaral, pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pag-aaral ng relihiyon. So nilinaw natin ito, inshallah. Kasi buti walang napapadpad dito ba't hindi natin ginagawa? Bakit wala tayong majlis ad-dhikr? Hindi yun. Ang majlis ad-dhikr, ito ang tunay na majlis ad-dhikr. Alhamdulillah. Sige sinasabi, fayanbaghi liman hadara majalis al-ghafla an la yukhliha an shay'in min dhikrillah. So sino man daw na makadalo sa majlis, kasi ang kabaligtaran ng dhikr, ghafla. Sino man daw ang makadalo sa pagtitipon na hindi nabanggit si Allah, so dapat maglagay sila rito ng pagbabanggit kay Allah. Bawal papansin ninyo yung pagtitipon ninyo masyado ng maraming pinag-usapan na wala man lang ni isa ang nagsabi ng alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, o ano pa mang pag-alala kay Allah, o ano mang aya ng Quran. Kaya minsan nakakainis yung mga pagtitipon ng mga politiko eh. Kahit Muslim, mga Muslim na politiko, nakikita ko yan sila eh. Kasi 5 taon ako sa Mindanao natira. Wala talaga yung kapag nagsalita sila, kung hindi pa yun makikilalang Muslim, kupar na kupar yung dating pag magsalita. Kahit mga papakilala pa yung commander daw ng MILF, mas pag magsalita, kala mo kupar. Wala. Hindi mo hinahatulan natin sila, pero yun ang mararamdaman mo eh. At ito yung kumbaga sinasample ko lang siya dito, ng ghafla. Yung majlisul ghafla na hindi nababanggit si Allah. So kapag ganun, hindi nababanggit si Allah, banggitin mo si Allah. Inshallah. Mag-react ka lang, alhamdulillah. May nagsasalita. Yung sinasabi niya, walang kinalaman sa Islam. Nagbibida lang. Adi magsabi ka ng alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, mga ganung bagay. Inshallah, mga ganung bagay. Magsingit ka na mababanggit si Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Magsingit ka ng mga pananalita na mababanggit si Allah. Wag hahayaan ng mga tao na lumilipas ang kanilang pag-uusap na hindi inaalala si Allah o kaya ay nag-uusap sila ng hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, maaring mangyari, merong hadith. Ito, hinanap ko nga ito kanina, naalala ko lang bigla. Sasabi dun sa, iniulat ito ni Imam Muslim, innal abda la yatakallama bil kalimati min ridwanillahi la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Tunay ng alipin ay maaring nagsasalita siya sa pamagitan ng mga salita na kinalulugdan ni Allah. Pero hindi niya pinapansin. May mga sinasabi siya hindi niya napapansin, pero kalugod-lugod pala kay Allah. At dahil dito, iangat siya ni Allah sa matataas na mga antas. Dahil lamang sa salita na hindi niya napansin pero kalugod-lugod pala kay Allah. At ito na yung maaring mga salita na mga dhikr o tuwing nang nagsasalita ka, inaalala mo talaga si Allah,
merong alhamdulillah, merong la ilaha illallah, may Allahu Akbar, merong insyaallah, at iba pa, mga salita na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. O kaya tuwing nang nagsasalita ka lang ng katotohanan at ang nais mo talaga ay kaluguran ni Allah, pareho lang. Basta lahat ng kalugod-lugod kay Allah. Ibig sabihin, salita na naayon sa katotohanan, lahat ng yun ay kalugod-lugod kay Allah. Kahit hindi mo napapansin. Kasi minsan tayo kapag nagsasalita tayo, may mga bagay na sinasabi natin na hindi natin, kumbaga masyadong binibigyang pansin. Normal na sinasabi natin. Kasi gano'n na talaga tayo magsalita. Pero dahil kinalulugdan nyo ni Allah, aangat ang kanyang antas inshallah sa pamagitan ng mga salitang ito. Pwede rin yung baligtad. Wa innal abda la yatakallama bil kalimati min saktillahi la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. So maaring meron din namang tao na magsasabi siya ng mga pananalita na kinamumuhian ni Allah at hindi niya ito pinapansin o hindi niya napapansin na dahil dito itatapon siya sa impyerno. Ngayon, bakit ganito? Hindi ba ang tao ay tutuusin lamang sa mga ginawa niya dahil merong niya? Ito yung sinasabi niya, hindi niya napapansin. Pero bakit mapupunta siya sa impyerno? O bakit magagantimpalaan siya? Dito sinasabi hindi niya napapansin. Pero syempre, ang mga bagay na ito na sinasabi ng tao, nasasabi niya dahil itong nilalaman ng kanyang puso. Bandang huli, yung sinasabi niya, yung paraan niya ng pananalita, yun din ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya bandang huli, meron pa ring niya talaga sa kanyang sinabi na maaring hindi niya masyadong binibigyang pansin. Kasi palagi na niyang sinasabi, o ganun na siya talaga magsalita. Hindi na niya binibigyang pansin. Yun ang sinasabi rito. Hindi yung nadulas lang ang kanyang dila, na wala siyang intensyon sa kanyang nasabi na iba lang yung syllable na nasabi niya. Hindi. Ang tinutukoy dito na hindi niya napapansin o hindi niya pinapansin kasi normal na sa kanya yung ganong paraan ng pananalita. Normal na kapag nagsasalita siya, may pag-aalaala kay Allah. Kaya gawin ng tao na palagian ng kanyang mga sinasabi ay may pag-aalala kay Allah o may pagpapayo patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga hindi maganda yung yung ugali ng tao, hindi lang ito actually sa pakikipag-usap. Kahit sa social media, kasi kung ano ka sa social media, reflection din yun ng kung ano ka sa totoong buhay. May mga mapagpanggap sa social media, oo. Pero syempre, hahatulan ka rin sa kung ano ang nilalagay mo sa Facebook. Halimbawa, post ka sa Facebook, puro kagaguhan, puro mga walang katuturan. Kaya nga sinasabi ko, kapag nasa da'wa ka na, huwag ka na mag-post ng walang katuturan. Gawin mo ng buong pagkatao mo, ilaan mo na sa da'wa, inshallah. Ilaan mo na sa pagiging matuwid. Kasi may mga nakikita ko, brother, mga nasa da'wa. Mga ano pa yun, mga nagle-lecture pa yun. Tapos yung mga post nila, baga bastos na yung kahulugan o hindi marapat na pinopost nila. Tapos minsan meron na may kita. Kasi minsan meron kang friend sa Facebook, tapos meron siyang nilike, tapos lalabas yun sa sa feed mo ng Facebook. May kita ko yung post bastos, pero nilike nung ustad. Di ba hindi yung nga, muli unbecoming, katulad na binabanggit natin kagabi. So hindi minsan yung tao, dapat babantayan niya rin talaga yung kanyang sarili. Hindi kailangan ng tao na mag-post sa Facebook, lalong-lalo na yung walang katuturan. Kasi maaaring ganito yan O nag-post ka, inisip mo, nagpapatawa ka lang, pero kamuhi-muhi pala yun kay Allah. O di napahamak ka na, huwag ka na lang mag-post sana. Kumbaga, kung hindi ka na lang post, walang problema. Pero yun nga, dahil sa ginawa mo na hindi mo pinapansin, nagkaroon ka pa ng pananagutan, waliyadu billah. So itong hadith na ito, napaka-inam nito na maalala palagi ng tao. Lahat sa atin ay tutuusin. Lahat.
ultimo pananalita natin, nakala natin walang saysay o walang ramification, walang epekto. Post natin sa Facebook, share natin, akala natin wala lang kasi gusto lang natin magpatawa. Hindi. Kasi yung pagpapatawa, kumbaga, may ano rin may hangganan. At meron rin itong mga, kumbaga, pamantayan. Hindi ka pwedeng magpapatawa na nagsisinungaling. Magpapatawa ka gamit ang kasinungalingan o kwento na inimbento, hindi pwede. Kung magpapatawa ka gamit yung mga kwento na malaswa, hindi rin pwede. At iba't iba pang mga bagay. Okay yung yung napapasaya mo yung mga tao. Pero hindi mo kailangan maging payaso. Okay na napapasaya mo yung tao, pero hindi mo kailangan maging payaso. Lalong-lalo na ako nasa da'wa ka. Nasa da'wa ka. Nangangaral ka, tapos may post ka bigla. Wala nang katuturan. Dapat hindi ka magiging unbecoming, inshallah. So kapag hindi nababanggit si Allah, banggitin mo si Allah. At yun din, wa an ya'ti endal qiyami minha bi kafaratil majlisi allati arsyada ilayha sallallahu alaihi wasallam kama fi hadith Aisha radhiyallahu anha annahu kana idha arada an yaquma min majlisin qal. So kapag matatapos naman yung pagtitipon, mainam din na mabanggit yung kafaratul majlis. Kumbaga yung mga pananalita, dikir pagkatapos ng pagtitipon, na ginabayan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo rito. At ito ay nababanggit sa hadith na iniulat ni Aisha mula sa koleksyon ni Abu Dawud at Al-Hakim. Ito yung sinasabi, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunna naman ito na basahin, hindi ito wajib. Sunna ito na basahin. Na Subhanakallahumma wa bihamdik, luwalhati sa iyo, O Allah, at ang papuri ay sumaiyo. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo at nagbabalik loob sa iyo. So medyo mahaba, pero kung halimbawa sa pagtatapos ng pagtitipon, ang masasabi mo lang, Astaghfirullah, pwede na. Pwede na, inshallah, mag-istighfar ka pagkatapos ng pagtitipon o pag-uusap. Pwede na, inshallah. O magsasabi ka ng iba pang mga dapat sabihin, inshallah, pagkatapos ng pagtitipon. Alhamdulillah, o iba pa. Pwede rin, inshallah. Mahalaga, hindi mawawala yung pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon nabanggit natin nung nakaraan. Pero nga, hindi porke nababanggit si Allah, matuwid na yung pinag-uusapan. Kasi di ba nabanggit natin, nakakainis yung kuffar, pakinggan, hindi nila nababanggit si Allah. Pero mas nakakainis yung Muslim na hindi buwabanggit kay Allah. Pero pinaka nakakainis yung, alam mong ipokrito, pero banggit ng pangalan ni Allah. Wallahi ng wallahi, pero yung mandurugas pala. Para lang mapaniwala ka sa pandurugas niya. Okay, pagka feeling niya, malalamangan siya, re-react agad yun. Subhanallah, sarap sapakin mga ganong tao na parang kapag para sa kanya lagi niyang sandata si Allah, lagi niyang sandata ang Islam para makuha yung para sa kanya, pero pagkarapatan ng iba walang Islam sa kanya. At yung mga maraming tao na ganyan, waliyadu billah. Pero tayo hindi na natin mababago yung ganong tao. Pero tayo kaya nating gawing matuwid ang ating mga sarili. Inshallah. Simulan natin yung pagbabago sa ating mga sarili bago pa man natin hangarin na mabago ang iba. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.